Breaking news! Barko ng Pilipinas at China nagbanggaan umano sa West Philippine Sea. Armed Forces of the Philippines, kasinungalingan ang sinasabi umano ng China. Tala, Gilberto Teodoro Jr. umapoy na sa galit, sandatahan lakas, pinaghahanda na. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo, Please subscribe and like. and share. Ayon umano sa balita, inulat umano ng China Coast Guard na nagkabanggaan umano ang barko ng Pilipinas at China sa Ayungin Shoal sa Spratlys Island sa West Philippine Sea. Ayon pa dito, inilabas umano ng statement ng China Coast Guard na binaliwala umano ng Pilipinas ang maraming bisis na babala mula sa panig umano ng China. Inakusahan din umano nito ang barko ng Pilipinas na lumapit sa unprofessional na paraan na nagresulta umano sa banggaan na pinaratangan din ng China Coast Guard ang barko umano ng Pilipinas na ilegal na umanong na pumasok sa karagatan malapit sa Ayungin Shoal sa Spratlys Island. Ayon naman umano sa nakalat nating impormasyon, hindi na umano papatulan ng Armed Forces of the Philippines ang umano'y kasinungalingan umano ng China na nagkaroon umano ng banggaan sa pagitan ng barko ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Ang mga ganitong pahayag umano ng China ay isa na naman sa mga strategy nito na palabasin na kasalanan umano ng barko ng Pilipinas dahil pumasok ito sa kanilang sinasabi na kanila na daw yan teritoryo. Ang sinasabi umano ng China na Scarborough Shoal ay isa sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas, subalit pilit umano itong inaangkin umano ng China na kanila daw yan teritoryo. Kahit yan ay wala umanong bisa yung patuloy na pag-aangkin umano ng China. Yung 2016 arbitral ruling kung sinunod lang umano ng China ay wala humanong kaguluhan sa sinasabing teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Subalit ang China ay gumagawa ng sarili nilang batas na sila lang din ang nagpapatupad na halos buong South China Sea ay umalma sa bagong batas na ipinatupad umano ng China na trespasser. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, napatupad na umano noong June 15 ang sinasabi umano ng China na bagong batas na trespasser na mag-detain umano sa mga dayuhan na lumagpas umano sa kanilang mga teritoryo. Halos buong bansa ay numalma umano sa bagong ipinatupad umano ng China na hindi man lang inaalala umano ang mga kalapit nitong bansa. Nagpapakita lang ito na hindi umano nirerespeto ng China ang UNCLOS o ang arbitral ruling. Nagpapakita din ito na hindi ito nirerespeto ang soberanya umano ng Pilipinas dahil sa patuloy nilang pangharas umano sa mga barko ng Pilipinas. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang paglagay umano ng trespasser na yan ay isa na naman sa mga strategy umano ng China para lisanin na ng Pilipinas ang Scarborough Shoal at hayaan na lang umano sa kanila yung mga teritoryo na yan na sinasabi umano ng China na kanila teritoryo. Subalit, ang ating mahal na Pangulo ay naninindigan ni isang teritoryo ay hindi daw umano ibibigay sa bansang China. At ito umano ang ipinaglalaban ngayon ng gobyerno ng Pilipinas. At ayon pa nga rito, ang isinagawang legal na humanitarian rotation at resupply mission sa Ayungin Shoal, sinabi umano ni Trinidad na ang pangunahing issue ay narito ay ang illegal na presensya ng mga aksyon ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Binigyan din niya na ang patuloy na agresibong hakbang umano ng China Coast Guard sa West Philippine Sea ay nagpapataas ng tensyon sa kabila umano ng mga hamon na una nang iginiit umano ng Armed Forces of the Philippines ang karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal at patuloy na tutugunan ang pangangailangan umano ng mga sundalong nakadistino sa BRP Sierra Madre. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, sa panahon umano ng resupply mission sa Second Thomas Shoal, matagumpay na isinagawa umano ng Pilipinas. Nitong nakaraang araw, may ulat umano ang mga sasakyang pandagat ng China, kabilang umano ang China's Coast Guard at mga sasakyang pandagat umano ng Chinese Navy na nagpakita umano ng pagkilos na maaaring maituring na pagpigil sa naturang misyon. Ang resupply mission na ito ay isinagawa sa pamamagitan umano ng dalawang charter commercial boat na may kasama umanong escort ng Philippine Coast Guard patrol vessel. Ayon sa ulat, 4 na barko umano ng China Coast Guard kasama ang 5 sasakyan maritime militia ng China ang sinasabing nag-attempt na pigilan umano ang mga barko ng pasilidad. Ang China Coast Guard vessel na may bow number umano na 21556 ay nagpakita umano ng delikadong pagkilos. Lumapit ito hanggang 1 metro sa Philippine Coast Guard vessel. Dagdag pa rito, isang barko umano ng Chinese Navy na may bow number na 630 ay lumapit sa Philippine Coast Guard vessel sa isang distansya na 0.5 nautical miles lamang. At ipinakita rin ang isang Plan Y8Q at
anti-submarine warfare aircraft na nagmamasid sa lugar ng misyon ng resupply. At ayon pa dito, ang mga pagkilos umano ng China Coast Guard at Chinese Navy sa panahon ng resupply mission ay nagpapakita na pansamantalang tensyon sa riyon. Ang mga ito ay bahagi ng mga patuloy ng tensyon at pagtatalo sa West Philippine Sea. Ang mga insidenteng tulad nito ay nagpapakita na mahigpit na pagtutunggali sa pagitan ng Pilipinas at China sa usapin sa mga teritoryo at seguridad sa lugar. Grabe na ito mga kababayan ang ginagawa umano ng mga barko ng China ngayon sa West Philippine Sea. Mukhang desidido na silang sakupin ang Scarborough Shoal at Ayungin Shoal na sinasabi nito na kanila daw yan teritoryo. Na subalit, yan ay pasok umano sa exclusive economic zone ng bansa. Sa mga ganitong umanong aksyon ng China, wala itong pakialam sa mga kalapit nitong bansa dahil sa mga pag-uugali nito. Makasarili ng umano ang bansang China, hindi man lang iniisip ang mga kalapit nitong bansa. Sa mga ganito umano, napakagahaman ang China sa mga teritoryo umano kasi halos mga kalapit na bansa ay kaaway nila dahil sa patuloy na pag-aangkin ng China sa mga teritoryo ng mga kalapit nitong bansa. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makokomento mo dito at sa iba pang mga balita? Ayon umano sa balita, sinabi umano ng Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. nito lamang Lunes na lalabanan ng sandatahan lakas ng Pilipinas ang mapanganib at walang ingat na pag-uugali muna ng China sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, inakausahan umano ng China ang isang Philippine resupply ship na nagdulot umano na bahagyang banggaan sa strategic waterway. At ayon pa dito, ang mga aksyon umano ng China ay tunay na mga hadlang sa kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Nagpalitan ng akusasyon naman ng Maynila at Beijing na may magkakapatong na pag-aangkin sa South China Sea sa banggaan naman sa panahon ng Philippine Resupply Mission sa Sikon Thomas Shoal nasa loob ng 200 nautical miles eksklusibong economic zone ng Pilipinas. Ang embahada umano ng China sa Maynila ay hindi kaagad tumugon sa isang kahilingan para sa komento. Ayon pa sa nakalat nating impormasyon, ang Ayungin Shoal ay matatagpuan umano sa layong 105 nautical miles sa kanluran ng Palawan at nasa loob ng 200 miles exclusive economic zone ng bansa at bahagi ng continental shelf nito. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea at isang conduit para sa higit sa $3 trillion na taunang shipborne commerce kabilang ang mga bahaging inaangkin ng Pilipinas at Vietnam, Indonesia, Malaysia at Brunei. Noon nang umanong binalaan ng China ang Pilipinas tungkol sa panghihimasok umano sa karagatan na sakop nito at naglabas ang bansa ng mga bagong alituntunin na nakabisa noong Hunyo 15 na magpapatupad ng batas noong 2021 na nagpapahintulot sa Coast Guard na gumamit ng nakakamatay na puwersa laban sa mga dayuhang barko sa tubig umano na inaangkin nito. At ayon pa sa Armed Forces of the Philippines, malinaw na ang sinasabi umano ng China na kanila daw yan teritoryo ang Sikon Thomas Shoal o ang Scarborough Shoal ay hindi yan totoo mga kababayan. Yan ay pasok umano sa exclusive economic zone ng Pilipinas kaya walang legal na batayan ang patuloy umano na pag-aangkin ng China. At ayon pa sa nakalat nating impormasyon, binabaliktad po umano ng China ngayon na Pilipinas pa ang pumapasok umano sa kanilang mga teritoryo kahit yan ay pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas.